Eto na nga po mga kababayan, matapos pong magpakita ng suporta ang INC sa panawagan po ni President Bongbong Marcos na wag pong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Naka po, mga kongresista napasugod po sa Malacanang. Kagabi po yan mga kapatid ha. Ano po ang nakikita nating dahilan dyan kung bakit po nangyari ang mga ganyang pagkakataon, kung bakit po sila napasugod bigla po sa Malacanang? At ang sabi po nila mga kapatid ay ito daw po ay fellowship. Fellowship po ng mga buhaya, ng mga buhayang mga politiko at ganid sa kapangyarihan mga kapatid ang ginawa po nila sa Malacanang. At 200 po mga kapatid, 200 pong kongresista ang namataan po sa loob ng Malacanang mga kapatid. Ano po kaya ang ginagawa nila dito? Ano po kaya ang pagtitipo na ginawa nila? At nang sila po ay matanong kung ito daw po ba ay may kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at sabay-sabay po nila itong kinundi na. At ito daw po ang sabi nila ay wala daw po itong kinalaman sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ito daw po ay matagal nang mga nakaplano. Utot nyo! Kayong mga kongresista, kahit kailan kayo mga sinungaling. Matapos po na magsalita ng INC kahapon na sila po ay tutugon sa panawagan po ni President Bongbong Marcos sa wag pong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte, agad kayong nagtakbuhan lahat. Nanginig ang inyong mga kalamnan. Kayo po ay biglang napatawag ng fellowship. Ano po bang fellowship yan? At paglabas nyo po ng Malacanang ibinida nyo po ang inyong manifesto. Pagsuporta kay President Bongbong Marcos mga kapatid, yan po ang ginawa nila. Nagkaroon po sila ng manifesto na matatag na pagsuporta daw po kay President Bongbong Marcos mga kapatid. Ang tanong natin dyan, si President Bongbong Marcos po ba ang inaatake o si Vice President Sara Duterte po? Bakit si Bongbong Marcos ang kailangan yung bigyan ng suporta? Ang bigyan nyo ng suporta si Vice President Sara Duterte dahil siya po ang nangangailangan ng higit na suporta, hindi po si BBM. Dahil wala pong ginagawang pag-impeach kay Bongbong Marcos. Ang impeachment po na kay Vice President Sara Duterte, wala po kay Bongbong Marcos. At isa po sa nakasaad doon na ipagtatanggol nyo po ang presidente ng Pilipinas at ito ay pag-atake sa demokrasya at institusyon ng gobyerno ng Pilipinas. Yan po ang inyong sabi, di ba? At ang sabi nyo po ay kayo po ay tatalima sa mga panawagan po ni Bongbong Marcos. Bakit po hindi nyo sundin? Hinahanap po namin dun sa manifesto nyo na total sumusuporta po kayo pa kay Bongbong Marcos. Suportahan nyo po yung panawagan ni President Bongbong Marcos na wag po ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Kasi doon kayo sumusuporta, di ba, sa panawagan niya. Suportahan nyo din yun. Wala nakikita natin dito, wala na kayo sa maayos na pag-iisip talaga mga kapatid. At nakikita natin habang tumatakbo po ang araw, unti-unti pong nadadagdagan ang mga impeachment complaint po na inilalatag po ng House of Representatives na dinadala po doon ng iba't ibang sektor ng lipunan mga kapatid. Nakakadalawa na po at sabi po ni Secretary General ng House of Representatives na si Velasco ay madadagdagan pa po daw ito mga kapatid. Ito daw po ay baka pa madagdagan. Tignan natin kung saan naaabutin at tignan natin kung saan ang kayang dalhin ng inyong mga hinahain na mga impeachment na yan. Sino po kaya ang mananaig dito mga kapatid? Ano po ang nakikita nyo dito? At tatakbuhin itong issue na to sa mga darating na panahon mga kapatid. Ako, ang isa lang ang nakikita ko dito, ito ay hindi lulusot sa Senate of the Philippines, sa Senado. Hindi po ito ilulusot. Confirm po ito na malabo po itong lumusot. Dahil nga po sa mga nakikita nating pagpapahayag po ng ilang mga senador na unti-unti na pong nadadagdagan. Nandyan po si Senator Cynthia Villar, si Nancy Binay, JBR Soto Estrada, Jinggoy Estrada, Mig Zubiri, at andyan nga po si Bongo, si Robin Padilla, Bato de la Rosa, at kung ano po ang stand
ni Senator Cynthia Villar, yan din po ang magiging stand din po ni Mark Villar, mga kapatid. Kaya tignan natin, sana kung sakali man pong madala po ito sa Senado, ay sana po ang tayo po nitong mga ito ay wag pong madaan sa wag po sanang madaan sa perang usapan. Wag po sana silang mabayaran, mga kapatid, na nakita po natin ang ginawa kay Chief Justice Corona na nung una po ay marami pong kalyado hanggang sa naubusan po siya ng taga-suporta dahil nga po may lumutang nga po na PDAP, mga kapatid. Sana walang sana wala pong bayaran at hocus-pocus po na mangyayari kung ito man po ay uusad at makarating po sa Senado, mga kapatid. At alam naman po natin na si Vice President Sara Duterte ay kaya niya pong lagpasan at kaya niya pong harapin ang anuman pong mga kaso na isasampa po laban sa kanya, mga kapatid. Alam natin ito na ang mga kalaban lang po dito ay kita nyo naman po, tignan nyo po ang mga taong nagsasampa: Nery Colmenares, Akbayan, Gabriela, Teachers Party List. Tignan mo ang mga nagsasampa, si Percy Sedanya, si Laila de Lima, Nery Colmenares, sino pa ba? Si Franz Castro, Raul Manuel, si Arlene Brosas. Mga kapatid, ito po ay mga komunistang grupo na napilit pong pinababagsak ang gobyerno po ng Pilipinas, mga kapatid. Kaya hindi na po tayo magtataka, mga kapatid, ay kung ano po ang magiging takbo nito. At bakit po ang lalakas po ng loob? Ngayon yan po ang tanong natin dyan. Bakit po patuloy pong nagkakaroon ng puwersa po at nagkakaroon po ng lakas ng loob itong mga komunistang grupo na ito na hindi naman po dapat nabibigyan po ng pagkakataon dito sa mga ganito pong pagtalakay na kinaharap po ng lipunan? Bakit po napagbibigyan po sila ng pagkakataon ngayon? Nausigin po ay kalawang Pangulo ng ikadalawa sa pinakamataas ng bansang Pilipinas ngayon, mga kapatid, na isa pong si Franz Castro. Alam naman natin na may kinaharap din pong issue yan, mga kapatid, pero kita mo naman ngayon po, ito pong grupo na ito ay pinipilit po nilang makabalik ngayon. Ito pong akbayan na kay Nery Colmenares, mga kapatid. Sana matuto po tayo at matuto po ang ating mga kababayan na maging matsyag po at bumoto po tayo ng mga karapat-dapat nating iluluklok po sa Kamara, mga kapatid, dahil kung patuloy pong madaragdagan ang bilang po ng mga komunistang ito sa loob po ng House of Representatives, wala na po, mga kapatid, na lang po ang mangyayari sa ating bansa. Unti-unti po silang nadaragdagan. Tumataas po ang tsansa na lalo pa pong dumami ang bilang po na iniwan po ng Duterte administration, na bumagsak na po ang bilang nitong mga rebelding komunista na ngayon po ay nagkakaroon sila ng panahon para mag-recover, at binibigyan po ng panahon ni Martin Romualdez na ang grupo pong ito ay lumakas po, mga kapatid, sa pamamagitan po ng panunungkulan ni Bongbong Marcos, mga kapatid. Kaya nakakalungkot ang sinasapit po ngayon ng ang iniwan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dinapa na po, at marami na po nakitang mga surrenderies at nakita po natin na nagbalik loob sa gobyerno, ay ngayon po ay pilit po silang bumabalik, mga kapatid. Nakakalungkot ang pinaghirapan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ni Ka Eric Felix, Doc Lorraine Badoy, ang Laban Kasama ang Bayan at si Pastor Apollo Kibuloy na nanindigan po at naglabas ng pera para pumapadaba itong mga komunistang grupong CPP, NPA, NDF na ito, mga kapatid. Kayo po, ano po ang inyong masasabi, mga kapatid, sa tatakbuhin po ng isyong ito? Ang taong bayan po, mga kapatid, ay gising po, nakikiramdam at nagbabantay po at nagmamatsyag sa mga tunay na kaganapan na mangyayari po sa bansang Pilipinas, mga kapatid. Tayo po ay makikiisa po kung ano po ang panawagan ng Iglesia ni Cristo, dahil ito po ay pagsuporta nila sa panawagan po ni Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment, mga kapatid. Yan po ang pininindigan ng INC. Kaya tayo po, mga kapatid, kung ano man po ang magiging stand ng INC, ganun din po ang magiging stand natin noon pa man po. At yan din po ang stand po ng KOJC, mga kapatid. Kaya tayo po ay maging mapagmatiyag. Mag-isip po at talasan po ang pag-iisip at buksan po ang ating mga kaisipan sa mga darating na mga panahon, kapatid. Huwag po nating pairalin ng ating mga galit, sama ng loob,
temptasyon at depresyon mga kapatid. Ang kaharapin pong kaso ni Vice President Sara Duterte at ang kanya pong nagiging laban ngayon, ito po ay laban ng bawat Pilipino po na umaasa po at nagmamahal po kay Vice President Sara Duterte mga kapatid. Kaya manindigan po tayo ha. Tayo po ay manindigan para sa tama. Tayo po ay manindigan kung ano man po ang magiging takbo ng impeachment na ito sa mga darating na panahon mga kapatid. Alam natin na hindi po yan susukuhan ni Vice President Sara Duterte. Alam po natin na kakayanin po niya ang lahat po ng mga isyung ibinabato sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Nakita natin si Vice President Sara Duterte parang hindi naman po siya affected mga kapatid. Wala tayong nakikitang bahid na siya po ay apektado po sa mga nangyayari hindi po natin nakikita ang stress, ang pagkabahala mga kapatid. Nakita natin guwapa kaayo pa ang ating mahal na Vice Presidente, Mas stress pa nga si Bongbong Marcos na hindi naman po sinasampahan ng impeachment. Para nakita natin na siya pa po ang stress compare po kay Vice President Sara Duterte na nakakapagtrabaho pa po mga kapatid. At tignan man po natin sa ang anggulo. Ang number one po na nakikita na po natin dito na tinatamaan po ng problema ngayon ay ang pamilyang Duterte mga kapatid. Kaya tayo po, ang hiling lang po natin sa sambayan ng Pilipino at sa ating mga kapatid at ipamalita po natin sa ating mga pamilya, ipaliwanag po natin ang tunay po na kalagayan at nararanasan po ng bansang Pilipinas sa pamunuan po ni Bongbong Marcos mga kapatid. Maging mulat po ang ating mga isipan, buksan po natin ang ating mga puso at ang ating mga damdamin sa tunay na kaganapan po ng ating bansa mga kapatid. Kayo po na nakakapakinig, kayo po na naninindigan para sa tama ay imulat niyo po ang inyong pamilya, mga anak, mga kapatid at ang ating mga nanay at tatay sa tunay na issue ng nangyayari po sa Marcos administration mga kapatid, na nakikita natin na patuloy pong lumalala ang puot, ang sama ng loob, ang galit po at bumubuhos po ang maraming simpatsya ng galit po dito sa Marcos administration mga kapatid. Ayun lang po ang ating maging issue ngayon mga kapatid. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood dito po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kapatid.